Sa kalalabas lang na audit report sa Office of the Vice President, pinuna ng Commission on Audit o COA ang hindi pag-liquidate ng bahagi ng pork barrel ng OVP na inilagak sa lungsod ng Makati. May mga panuntunan din daw na hindi nasunod ang OVP sa pagkuha ng supplier at serbisyo ng travel agencies. May report si Ivan Mayrina. Ayon sa COA, hanggang sa matapos ang 2014, hindi pa raw naliliquidate ang 17.6 milyong pisong bahagi ng Priority Development Assistance Fund na inilagak ng Office of the Vice President sa lungsod ng Makati noong 2012. Ang naturang halaga ay pinambayad ng Makati City Government sa ilang supplier nito. Kabilang sa mga nabanggit na supplier sa COA report ay ang MPL Trading na binayaran ng halos 880,000 pesos para sa pag-supply ng pagkain ng mga biktima ng habagat noong 2013. Sa hiwalay na pagsasaliksik ng GMA News Research, may isang MPL Trading na suking supplier ang lungsod ng Makati. Mula 2012 hanggang 2014, mahigit 200 milyong pisong halaga ng kontratang na corner nito sa lungsod. Ang may-ari nito na si Manuel Layug ay isa sa may pinakamalaking kontribusyon sa kampanya ni ngayon Senator Nancy Binay. 1 milyong piso ang campaign contribution niya sa senador noong 2013. Pinuna rin ng COA sa 2014 audit report ang ilang di pagsunod ng OVP sa panuntunan sa procurement. Palagi raw kinukuha ng OVP ang isang supplier kahit na wala itong business permit para sa produktong isinusupply nito. Kinuha rin daw ng OVP ang serbisyo ng 3 travel agency kahit di alinsunod sa aprobadong annual procurement plan at idinaan sa negotiated contract ang pagpili sa mga ito. Tumanggi magbigay ng pahayag si Vice President Jejomar Binay sa audit report ng COA, pero ipinagtataka ng kanyang kampo ang naging findings ng COA. Noong 2011 hanggang 2013 daw kasi ay pinuri pa ng COA ang Office of the Vice President sa mga programa nito at pagsunod sa mga panuntunan ng COA. Pero hindi naman daw sila nagulat sa tila pagbaliktad umano ng COA, sabay buwelta sa ahensya na nagpapagamit umano ito sa panggigipit sa mga kalaban ng administrasyon. Ivan Mayrina, GMA News.